live as if it is your last day here on earth. Alam niyo, pag inisip natin, ito na yung huling araw natin, lahat ng bagay na walang kabuluhan, anything that has no eternal value in life, hindi na ho natin pahalagahan. Lahat ng bagay na mahalaga sa Diyos, iyon ang ating atupagin. So, when you are confused, kung halimbawa may mga bagay na dapat mo bang bigyang pansin na ikinagugulo ng iyong isip, always ask the question, meron ba itong halaga pag humarap na ako sa Diyos? Yun ang itanong nyo. Magkakaroon tayo ng karunungan, ay hindi ito mahalaga. Okay? So, well, this afternoon, ang atin pong pag-aaralan ay para itong seminar. Ito ay pagtuturo para sa mga current parents. At mahalaga din po ito sapagkat pakiayos mo nga itong aking Ira, please, cellphone. Paki-open yung Zoom. Para naman dun sa mga dalaga at binata na isang araw mag-aasawa kayo, magiging magulang kayo. This is good. Sa mga bata na naririto, I think this is one of the good ways for us to understand your parents. Ganon din naman, ang mga magulang narito, you will also understand how our children think. Okay? Pero alam niyo po, sa buhay, I always trust the person who has the better mind. Kung halimbawa, may mga issues na kahit ako ang lalaki, nakita ko tama ang sinasabi ni Mariel, I submit. Wala pong kondon, walang argumento po doon. Kasi ako po'y naniniwala that we should always submit to that person who has the better mind, the more reliable mind. Yun ang ating susundin. Don't insist. Alam mo, mas magaling to sa akin. Kausap ko doktor, may kipagtalo ba ako sa doktor? Magpapa-check up ako next week. Sabihin ng doktor, itong kailangan natin, pastor. Kahit ako'y pastor, sasabihin ko, opo. Because he has the knowledge. Na napaka-basic niyan, mga kapatid, na submit to the one who has a better mind. Now, the title of my sermon this afternoon based on Judges chapter 13 is Parenting a Mighty Man. Paano natin gagampanan ang pagiging magulang sa isang tao, sa isang batang magiging makapangyarihang tao? And I'm referring to Samson. Parenting a mighty man. Now, one of these days, ang ating mga anak would either be a weak person or a mighty person. And you parents have an important responsibility to fulfill para yung ating mga anak wag maging weak but mighty. Wag magiging fool but wise. Hindi iyong inutil na anak, kundi anak na kapakipakinabang. Now, how are we going to play the role of a parent? Now, let me read to you a statement said by J.C. Ryle, an English minister. Sabi niya po, you will see many in this day, who allow their children to choose and think for themselves long before they are able. Marami daw po tayong makikita sa ating panahon
na kanilang pinapayagan ang kanilang mga anak na pumili at mag-isip para sa kanilang mga sarili sa panahon nung hindi pa nila kaya. Can you imagine? You would allow your child to make decisions in life. Alam niyo po, sa Amerika, nakita ko ito eh. Sabi ko nga sa kaibigan ko, sabi ko sa kanyang anak na babae na siguro at the time was 5 years old only. Sabi ko sa bata, you know what? I observe your favorite word is no. Sabihin ng nanay o ng tatay niya, let's eat. Sabihin ng bata, no. Yayain siya ng magulang niya na maligo, sasabihin niya, no. And it is sad when kids as young as 5 years old are given the right to choose for themselves. And even make excuses for their disobedience, as if it were not a thing not to be blamed. Minsan mga magulang na mismo ang nagsasabi, ay, naintindihan ko naman yung anak ko, bakit masuwayin yan? Ay, okay lang yan. Can you imagine, sila mismong mga magulang ang nagbibigay ng dahilan sa pagsuway ng kanilang mga anak, para bagang ang pagsuway ay hindi isang masamang bagay. To my eyes, a parent always yielding, yung magulang na laging sumusuko, bumibigay, and a child always having its own way, at yung bata na laging nakukuha ang kanyang sariling kagustuhan, are a most painful sight. Isang napakasakit na tanawin, painful because I see God's appointed order of things inverted and turned upside down. Masakit na tanawin sapagkat nakikita ko na yung itinalagang kaayusan ng Diyos sa pamilya ay binaliktad. When children are the ones being obeyed and followed, mabigat ang kalagayan ng tahanan. Painful because I feel sure the consequence to the child's character in the end. Masakit tingnan dahil ang resulta sa dulo, ang magiging epekto nito sa dulo, will be self-will, ang sinusunod sariling kalooban, hindi kalooban ng Diyos. Pride, hindi natuto ang bata na magpakumbaba. And self-conceit, pagiging hambog. Parenting is a serious matter. Sa pagiging magulang, hindi po ang panganganak ang mahirap, ang pagpapalaki sa mga anak. Yan po ang magiging aral na ating makikita kung papaano si Manoah hindi pinangalanan ang kanyang misis, at si Mrs. Manoah, paano nila palalakihin ang isang bata na magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo sa panahong yaon. Now, tingnan po muna natin the conception of Samson. Paano po ba siya, ano po ang mga kalagayan nang siya po ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina? Samson was born at a time of spiritual darkness in Israel. Negative po ang background noong si Samson ay ipinanganak. It was a time of spiritual darkness in Israel. Panahon na ang spiritual na kadiliman ay naghahari sa Israel. Ano po ang kalagayan sa panahong yon? Bakit mayroong spiritual darkness? Number one, because the nation Israel was living in sin. Sapagkat ang bansang Israel, buong bansa,
namumuhay po sila sa kasalanan. Mababasa po natin yan in Judges 13 verse number 1. And the children of Israel did evil again. Alam po ninyo, ito pong mga katagang ito ay paulit-ulit na binabanggit in the book of Judges. Na sila ay gumawa ng masama. Dapat nating maintindihan ang dala ng kasalanan ay kadiliman. Pag ang kasalanan, mga kasama, ay pinayagan nating dumating, gumapang sa ating buhay, maghari sa ating iglesia, maghari sa ating bansa, maghari sa ating kani-kanyang pamilya, makararanas tayo ng espiritual na kadiliman. At pag madilim ang panahon, magulo, ni hindi mo alam yung iyong dinaraanan. Hindi mo alam kung saan ka patutungo. Why? Because darkness prevails over your home. Darkness dominates the church. Darkness controls the nation. And that was the background when Samson was conceived in the womb of his mother. Hindi lamang po yan. You need to understand that sin is an abomination in the eyes of the Lord. Ang kasalanan po ay karumaldumal in the eyes of the Lord. Now, before I proceed to the word abomination, ito po nakalagay sa verse 1, and the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. Now, listen. Ang ginawa ba nila, mga kasama, did they really show intentionally yung kanilang ginagawa? Ganun ba ang ibig sabihin po nito? Hindi. Alam po ninyo, mga kasama, ang kanilang ginawa ay masama, whether it is secretly done or publicly done, it does not matter at all. Because the eyes of the Lord is upon every place. Basahin po natin the book of Proverbs chapter 5. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Proverbs chapter 5. Look at verse 21. For the ways of men are before the eyes of the Lord. Ang mga gawi o gawa o daan ng tao ay nasa harapan ng mga mata ng Panginoon. And He pondereth all His goings. Kanyang pinagbubulay-bulayan ang lahat ng ating pinatutunguhan. Alam ninyo, mga kasama, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng tao na ipinadala ng Diyos upang pigilan akong huwag magkasala. Are you listening? Salamat sa aking mga magulang. Salamat sa aking tatay, gaya ng aking kinukwento kanina. If there is one human being who can catch me, who knows my inclinations, tatay ko yun. Hindi ako makalusot sa kanya. And I thank God for those people na nagsabi, Tim, huwag ka pumunta dyan. Salamat sa aking mga kapatid na humadlang sa mga bagay na gusto kong gawin, na akala ko tama o gusto kong gawin, alam ko naman na mayroong panganib doon, but I just insist on doing my thing, dahil masaya, nandun ang aking mga barkada, nandun ang aking mga kaibigan, nandun ang aking mga kaklase, but I thank my God today, that God had set people to say, no, Tim. Why? Because God knows. Alam ng Panginoon. Proverbs chapter 15, verse number 3. The eyes of the Lord are in every place. Proverbs 15:3. Beholding the evil and the good. Pinagmamasdan ng Diyos. Nagmamasid ang Diyos sa mabuti at sa masama, o sa masama at sa mabuti. And listen, every act
that we do, every thought that we think, every word that we say, nakikita, naririnig, at alam ng ating Panginoon. Kaya wag nating sabihin, nagtago naman ako na ako'y nagkasala. No. It is, you committed evil in the eyes of God. Even if you tried to conceal your evil intentions, alam ng Panginoon yun. And you need to understand, sin is an abomination. Alam niyo ibig sabihin ng abomination? Ang ginamit po sa mga English dictionary na synonym, ginamit po ang salitang disgusting. Disgusting. That's a strong negative adjective. Repulsive. Again, that's another strong negative adjective. Sa Tagalog po, ito'y karumal-dumal. Hindi katanggap-tanggap. Nagpapakulo sa galit ng ating Panginoon. Sin is an abomination in the eyes of the Lord. Now look at Proverbs chapter 15, verse 8 and 9. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Alam niyo, you cannot worship God in a sinful state. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos samantalang balot ng kasalanan ang iyong puso. Yung offerings mo, pag alam mong mayroong taong offended sa'yo, may taong galit sa'yo, sabi ng ating Panginoon, huwag niyo munang dalhin sa altar. Itabi niyo muna, makipag-ayos kayo. Listen, for the wicked, the first thing that you must be concerned about is not worship, but repentance. Why? Because the sacrifice of the wicked, and that refers to worship. But the worship of the wicked is not acceptable. In fact, here, the Bible describes the sacrifice of the wicked is abomination unto the Lord. Lahat tayo na sumasamba, maging concern natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kayong mga nagpapaawit, kayong mga nagmo-moderator, kayong tumutugtog ng mga instrumento upang sambahin natin ang Panginoon. You've got to look at your heart, search your heart. But the prayer of the upright is His delight. Kagalakan, katuwaan ng Panginoon ang panalangin ng matuwid. So verse number 9, the way of the wicked is an abomination to the Lord. Ibig sabihin, yung paraan o yung daan ng masama, ang daan ng masama ay masama. Pag negosyohin mo yan, iisipin lang yan, kumita ng pera, at sa kagustuhan kumita ng pera, gagawa ng mga underhanded ways, mga pailalim na pamamaraan. Halimbawa, kagaya sa aming negosyo, paano ko ipalulusot yung mga kahoy na bulok na inahalo ko sa mabubuting kahoy? Kausapin mo yung budegero. Suhulan mo yung budegero. Pag yun ay nasuhulan mo ng budegero, makalulusot na yan. Matatambakan mo na ng supply na kahoy, yung bumili sa'yo na hardware, kahit wala nang saysay, wala nang silbi ang kahoy. Nagkapera ka. Dahil hindi ka nabulukan eh. Dapat basura na yun eh. Pero naibenta mo pa. Ngayon, kung ikaw ay masamang tao, yun ang pamamaraan mo. At tatawagin mo, ganyan talaga magnegosyo. Hindi ho. Hindi ho yun, tama. Hindi matuwid na pagninegosyo yun. Alam ninyo, pag ikaw ay negosyante, ibigay mo ang binayaran
ng iyong customer. Ano bang binili ng customer mo? Bulok na kahoy? Yan ba ang binili? Sino naman ang mamimili na matino ang pag-iisip, magbabayad para sa bulok? Marami hong paraan para mangloko ang mga negosyante. Kaya sabi ng Bible, the way of the wicked is an abomination unto the Lord. Ang paraan ng masama, karumal-dumal sa Diyos, kasi masama ang kanyang pamamaraan. Hindi naman po pwede matuwid ang tao, baluktot ang pamamaraan. Hindi. Pag matuwid ang tao, matuwid ang kanyang pamamaraan, at yan po ay kasiyasiya sa Panginoon. Verse 26, the thoughts of the wicked are abomination to the Lord. Ano ba tong thoughts? Yung mga plano. Yung mga plano. Ang kasalanan po, bago maging actual, dito muna niluluto yan. Sa isip muna niluluto ang kasalanan. Ngayon, pag masama ka, kaya mong kumatha ng masasamang plano sa buhay. Ano sabi ng Bible? The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. Now this was the condition of Israel when Samson was conceived in the womb of his mother. And thirdly, tandaan po natin ito, unrepented sins bring the punishment from God. Ang kasalanan po, at tunay naman lahat tayo nagkakasala, hindi lahat ng kasalanan pinarurusahan ng Diyos. Kung bago tayo parusahan, nagsisi muna tayo. Kaya ang tao na parurusahan sapagkat ayaw magsisi ng tao. Yan po ang naging wika in verse number 1, the last part, sapagkat ginawa nila muli ang masama sa paningin ng Diyos, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. Sila po ay ibinigay ng Diyos. Sila ay ipinabihag ng Diyos sa mga Pilistino. Can you imagine for 40 long years? This was the condition of Israel when Samson was being conceived. Ikalawa po na kalagayan ng panahong ipinaglilihi, his mother actually was barren. Ang kanyang ina actually ay baog. Baog. Yan po ang nakalagay sa verse number 2. And there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah. Sabi rito, his wife was barren. And the next phrase defines ano ibig sabihin ng barren, and bear not. Hindi po siya nagkakaanak. He was barren. Pero dito po, gusto ko pong ipagsigaw sa lahat. Because of God, barren women are not hopeless. Gusto ko pong isigaw ito sa buong mundo. Because of God, barren women are not hopeless. Psalm 113 verse number 9, sinabi po rito, He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. Now, this verse did not even say that barren women will have children. It even jumps further nang sinabi niya rito, He maketh, meaning God, He makes
the barren woman to keep house. Magiging manager siya ng bahay. Ang ibig sabihin yung tahanang binabanggit po dito, tumutukoy saan? Meron siyang asawa at meron siyang mga anak. And to be a joyful mother of child. No. To be a joyful mother of children. Who does this? Sino ang pwedeng gumawa nito? God. Kaya nga po gusto kong ipagsigawan, because of God, barren women are not hopeless. And let me add, because God can open the womb of a barren woman. Kayang buksan ng Diyos ang sinapupunan ng isang baog na babae. Now, such are the cases of some women in the Bible. In fact, these women were mothers of God's great men in the Bible. Alam niyo, nakita ko po sa Biblia, maraming dakilang lingkod ng Diyos, mga anak ng baog. Papakita ko po sa inyo. Ilan, hindi lahat. Halimbawa, si Sarah, the mother of Isaac. Sabi ho in Genesis 11 verse 30, but Sarai was barren, she had no child. Si Sarah ay baog, wala siyang anak. Pero pagdating po in Genesis chapter 18 verse 10 to 12, dinalaw po ng anghel si Abraham, at ito po ang naging kanilang conversation in Genesis 18 verse 10 to 12. And he said, I shall certainly return unto thee according to the time of life. Ano po yung time of life? 9 months. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? Now remember, when Sarah bore her son, Abraham was already 100 years old, and Sarah was 90 years old. So at the time na ito'y sinabi, 89 years old si Sarah, si Abraham naman ay 99. Abay, uugod-ugod na yun. Kaya nung marinig niya, kasi nakinig siya sa usapan eh. Tolda lang yung kanilang tirahan, ang dingding nila ay kurtina lamang, nakikinig siya. Kaya napatawa siya nung sabihin ng anghel na magkakaanak siya. Pero nangyari po, lumabas si Isaac. Ganon din po si Rebecca, the mother of Jacob and Esau. And Isaac entreated the Lord for his wife. Ibig pong sabihin, nanalangin si Isaac sa Panginoon. Nakiusap siya, namanhikan siya para sa kanyang asawa. Bakit? Because she was barren. And you know what? The Bible says, and the Lord entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. That's the story behind the conception of the twins, Esau and Jacob. Rachel, the favorite wife of Jacob, the mother of Joseph and Benjamin. Genesis chapter 30 verse 1 and 2. And when Rachel saw that she bare Jacob no children. Na alam niyo yung story, di ba, ni Rachel at ni Jacob? Ang mahal talaga ni Jacob, si Rachel. For 7 years na manhikan siya. Naglingkod siya ng 7 taon. Nung sila'y ikinasal, ang ibinigay sa kanya, siyempre mga nakatabing, di ba? Ang ibinigay sa kanya, si Leah, hindi si Rachel. Kinaumagahan, ng maliwanag na,
Nakita niya na hindi siya ang gusto ni Jacob. Duling ang ibinigay sa kanya. Si Rachel, magandang mata. Pero alam niyo po, si Jacob nagsilbi ng another 7 years. 14 long years bago niya nakamit ang kanyang minamahal. At nung sila'y maikasal, wala po siyang anak kasi siya'y baog. And it was a painful experience for her na hindi niya mabigyan ng anak si Jacob. Yan po ang sinasabi dito. Rachel envied her sister and said unto Jacob, "Give me children or else I die." Sabi ni Rachel kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak o ako'y mamamatay." Nagalit po si Jacob. Verse 2, "And Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, Am I in God's stead?" Ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos? Wala sa kamay ni Jacob para mabuntis ang kanyang asawa. Dahil ang sinasabi niya, bigyan mo ako ng anak o ako'y mamatay na lang, mas mabuti pa. And Jacob's anger was kindled against Rachel and said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? Ang Diyos ang nagpigil para ikay magkaanak. Kaya po, pagdating po dito sa verse 22, and God remembered Rachel after several years, and God hearkened to her. In other words, nanalangin si Rachel and opened her womb. And Hannah, the mother of Samuel, but unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. Dalawa po ang asawa ni Penina, si Hannah at si Elkanah, para lang po maibsan ang kalungkutan ni Hannah, dinoble niya ang regalo niya para kay Hannah kumpara kay Elkanah. Teka baka nagkamali ako eh. Ayoko pong magbigay ng information na mali. 1 Samuel chapter 1. Pakiramdam ko na baliktad ko yung pangalan eh. Si Elkanah po, yung husband, ang kanyang mga asawa, si Hannah at si Penina. Yun, correct na po yun. Pero alam nyo, sabi ng Bible, the Lord had shut up her womb. Now, I want you to notice here, we should recognize that it is God who shuts up or opens up the womb. And her adversary also provoked her sore for to make her fret because the Lord had shut up her womb. Yan namang pong kanyang karibal na si Penina, inaasar siya na wala siyang anak. Verse 19, and they rose up in the morning early and worshiped before the Lord. Ito na po noong tinugunan ng Diyos ang kanyang panalangin. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Nagdalang tao siya, at ito po ay walang iba, si Propetang Samuel. God is the hope of the barren. Isaiah 54 verse 1, though itong verse na ito ay tumutukoy sa baog na Israel, but this is also a good reminder sa atin that truly God is the hope of the barren. Verse 1, sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child, for more are the children of desolate than the children of the married wife, saith the Lord. So yan po yung background ng kapanganakan ni Samson, the mighty man of God. Let me go to number 2. The preparation for the motherhood. Alam niyo po, mga kabataan,
Don't just prepare for the delivery of the baby. Huwag. Sinasabihan ko si Pastor Josh ng isang araw, you must have a better child. The next generation must be a better generation. Dahil mas may alam na tayo. Mas may natutunan ka na. Mas may naobserbahan ka na paano magpalaki ng bata. The preparation for motherhood. Pag kayo ay nag-boyfriend, nag-girlfriend, you need to prepare for marriage. And when you are wedded, nag-asawa na kayo, then you should prepare for motherhood and fatherhood para sa mga lalaki. Let's look at the announcement for the coming son in verse number 3. And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold now, thou art barren. Narito, ngayon, ikaw ay baog. Don't stay on that condition. You know, the God of hope, sinabi ho rito, Behold, now thou art barren and bearest not. Sabi ng anghel, but thou shalt conceive and bear a son. Now, if you were on the shoes of Mrs. Manoa, kung kayo po ay nasa kalagayan ni Mrs. Manoa, tatanggapin niyo ba agad yan? Alam po ninyo, malaki po ang kinalaman sa credibility ng isang good news, yung nagdala ng balita. I would like to introduce to you the bearer of good news. Who was the bearer of good news? That a barren will have a son. Judges 13 verse 3, and the angel of the Lord appeared unto the woman. Hindi ho si Madam Auring. Kilala niyo si Madam Auring? Sino nakakilala kay Madam Auring dito? Okay, yung mga matatanda, kilala nila talaga yon. Si Madam Auring ay isang kilalang showbiz personality din po na kinukonsider, manghuhula siya. Nung siya po'y mahirap na, aywan ko kung nakita mo Sister Ness dyan sa Eber, si Madam Auring. Ilang beses ko po, siguro wala nang nagpapahula sa kanya. Parang si Nora Honor, alam niyo po, nung huli kong, not huli, second to the last na punta ko sa California, kina Sister Nancy Bico, Brother Leo Bico, na ikwento nila sa akin, si Nora Honor, laos na. Nagko-concert doon malapit sa aming pinuntahan, donation na lang, pwede, okay na. Para bang yung mga manunugtog na bulag na mayroong latang ganyan, maghulog ka na lang. Kasi laos na. Inabot ko po dyan si Madam Auring. Sabi ko kay Den at kay Ira, tanungin nyo nga, magbayad kayo, pahulaan nyo kailan siya mamamatay. Si Madam Auring, tumakbo po yan ng konsihal sa Pasay. Natalo. Pwede nyo nahulaan yun, Brother Anthony, di ba? Kung manghuhula ka, nahulaan mo talo ka, ba't ka patatakbo? Nakakatawa naman si Robin Padilla. Huwag nyo nang iboboto. Huwag nyo iboto si Lito Lapid. Wala nang ginawa yan kundi matulog sa Senado. Bakit ba nagiging senador yan? Huwag nyo iboto si Philip Salvador. Meron ng isang basher Sabi, hindi ka nga mabuting ama, gusto mo pang maging senador ng bansang sambayan ng Pilipino? Tama nga naman. Ang daming inanakan. Hindi ka nga mabuting ama. Sa iyong mga anak, magsisenador ka. Yan tandaan nyo, Ramon Revilla Jr., si Bong Revilla, huwag nyo nang iboto yan. Si Wawawi, Willie Rebillame. Alam nyo, nakakahiya si Robin Padilla. Mr. President, sabi ng presiding officer, you should make a motion. Hindi niya alam.
niyo ang pagiging legislator, tagagawa ng batas, pang matalino yan. Huwag niyo nang iboboto. I-zero natin yung mga walang kakayahan. Ginagawa nating tanga, katatawanan ang Senado. Nabalik ho tayo. Hindi ho si Madam Auring ang nagbalita. It was an angel. Now, my question is this: what are angels? I would take up this opportunity to indoctrinate you about angelology or the doctrines of angels. Number one, angels are God's creation. They are not eternal, that has no beginning. They have no ending, but they have beginnings. Only God is eternal, because angels are God's creation. Look at Psalm 104, verse number 4. Who maketh His angels spirits. Sila po ay mga nilikha ng Diyos. Pangalawa, angels do not increase in number. What does it mean? Ang ibig pong sabihin, kung ang nilikha ng Diyos, halimbawa lang ito kung lumikha ang Diyos, halimbawa, ng 25,000 angels, hindi na po sila dumarami. Mababasa po natin sa Matthew 22, verse 30. For in the resurrection, they neither marry, nor are given in marriage. Hindi sila nag-aasawa. And therefore, they are incapable of propagating themselves, but are as angels of God in heaven. Kagaya ng mga anghel sa langit, anghel ng Diyos sa langit, hindi sila dumarami. Nabibigla ako pag may mga Kristiyano namatayan ng anak. Meron akong narinig dati rito, nakunan yung isang kapatid. Sinabi ng kanyang kaibigan, member din dito, pasalamat ka nga. Meron ka ng angel in heaven. Yan ang paniniwala ng iba. Ang mga babies na namamatay, they become angels. No! That is not the truth. Thirdly, angels are God's ministers. They are like flaming fires. Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits? Mga espiritu po ito. Sila po'y mga espiritu. Number 5, angels are worshipers of God. Hebrews 1:6. And again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. Hindi natin dapat sambahin ang anghel, dahil ang anghel, kasama nating sasamba sa Diyos. At ika-6 po, angels are powerful, obedient servants of God. Ang mga anghel ay makapangyarihan, masunuring lingkod ng Diyos. Mababasa po natin sa Psalm 103, verse 20, bless the Lord, ye His angels. Yan po ay paghikayat sa mga anghel na purihin ang Panginoon, that excel in what? In strength. That do His commandments, masunurin po sila. Ang kanilang ginagawa ay ang mga utos ng Panginoon, hearkening unto the voice of His word. Kaya doon po sa verse number 14, sino po ang hindi ko nabanggit po, ito yung number 4, angels are ministers of God. Can you go back to number 4? Angels are ministers of God whose object of service are the saved people. Yan po nakalagay sa verse 14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Kaya ako naniniwala, mga kasama, pagdating natin sa langit,
ipapakita ng Panginoon how these angels had kept us safe and protected. Halimbawa, si Brother Anthony, muntik siyang, nakabunggo ka talaga nun ba, di ba? Pero alam mo ba, tinulungan ka ng Diyos nun sa pamamagitan ng kanyang anghel. Alam nyo, nung kami nasa Abu Dhabi, nasa fast lane po ako, isang iglap, nag-break yung sa harap ko. Alam nyo po, mamahaling kotse yun. Kung ako'y sumalpok doon, mga kasama, ewan ko kung nakauwi na ako ng Pilipinas. Ikinabig ko sa kanan. Ay paano kung mayroong matulin na mas matulin pa sa akin? Kung bigla akong kumanan, kasi hindi kakayanin ng brake. Hindi kakayanin ng brake. Yan po ang nagbalita kay Mrs. Manoa. Now let me go to the last part of our study. The key to proper parenthood. So nung nagpakita ang anghel, sinabihan po si Mrs. Manoa, basahin po natin mga kasama sa Judges chapter 13, meron pong mga sinabi po rito, verse number 4, Now therefore, beware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. Yan po ang sinabi. Mag-ingat ka, huwag kang iinom. Hindi ko po alam Ano ang Tagalog ng wine? Sino nakakaalam? Hindi alak. Sa tingin ko, hindi tamang pananagalog ang alak. Ang alak kasi yun yung strong drink. Sa Bisaya, ang Tagalog, ang Bisaya ng wine ay Kastila, Espanyol, Bino. Ewan ko, sa Tagalog, Bino din. Kasi ang mga buntis, Sister Allen, ikaw ba'y uminom ng Bino Dikina? Okay, nung unang panahon, pagbago kang panganak, yan ang pinapainom nila. Vino Dikina. Ang iba, Syoktong. O, sino nakakaalam ng Syoktong? O, yan, manginginom kasi yan. Okay. Pinapainom yan sa mga bagong panganak. Now, let us proceed. The key to proper parenthood, Judges 13 verse 8, susi sa tamang pagiging magulang. Makinig kayo lahat. Ano ang susi sa pagiging mabuting magulang? Hindi iyong binubusog mo ang iyong anak ng lahat ng kanilang gusto, ibinibigay mo. Hindi yung ibinibigay mo lahat ng kanilang gustong gadgets, mamahaling gamit. Does it make you a good parent? Yan ang gusto nating malaman. What is the key to proper parenthood? Now, verse 8, Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, nanalangin si Manoah, at ito ang kanyang naging panalangin, O my Lord, let the men of God, which thou did send, come again unto us. Pabalikin niyo po yung nagsabi sa amin na magkakaanak kami. At sabi nila, and teach us what we shall do unto the child that shall be born. Tingnan niyo po ang sinabi ni Manoah, turuan niyo kami kung ano ang gagawin namin sa batang ipanganganak. Now, what he was talking about is this. Ano ang paraan ng Diyos na para palakihin namin ang batang ipanganganak? Hindi yung paraan natin. Hindi yung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Merong mga bata,
Sa panahon namin nila, Brother Fidel, mas matanda si Brother Fidel sa akin eh. Di ba, Brother Fidel, merong mga magulang na isinasako ang anak. Merong mga magulang na ang banta, bibitin kita ng patiwarik. Merong mga magulang na kung anong mahawakan, iaampas doon sa anak niyang kinagagalitan. Meron ako naturuan sa Antipolo. Masyado siyang traumatized. Sabi niya, Pastor, ang tatay ko, minsan pinalo ako yun ang mga sinibak na kahoy, yun ang nahawakan, duguan siya. May putok ang kanyang mga ulo, may mga sugat siya sa katawan. Hindi tayo pwedeng magpalaki ng bata, ng ating mga anak, sa paraan kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Unless, yung paraan ng ating mga magulang ayon sa paraan ng Diyos. Kaya nung magkaharap na po si Manoah at ang anghel, muli niyang sinabi, and Manoah said, now let thy words come to pass. How shall we order the child? How shall we manage the child? How shall we do unto him? Now listen to this. What is the key to proper parenting? The essence, can you go to the next line, please? The essence of proper parenting is to manage the life of the child according to God's plan and ways. Hindi tayo libre, hindi atin yan. Ang ating mga anak ay pag-aari ng Diyos. Kaya palakihin natin, maging magulang tayo sa ating mga anak ayon sa plano at pamamaraan ng Diyos. Huwag na huwag ninyong gagawin na palalakihin natin ang ating mga anak ayon sa kanilang kagustuhan, kundi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang susi upang mangyari ito. Tanungin natin, how shall we order the child and how shall we do unto him? Yun ang tanong. Anong dapat gawin ng mga magulang? Number 1, paano ito? Una sa lahat, parents must have right relationship with God. Para mangyari yung biblical na parenting, ang unang requirement sa ating mga magulang, sa atin na mga parents, we need to have right relationship with God. Pag hindi tama ang ating relasyon sa Panginoon, maniwala kayo, you'll never make it. 1 Corinthians 11 verse number 3, but I would have you know that the head of every man is Christ. Gusto kong malaman ninyo, wika ni Apostol Pablo, ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Tayong mga lalaki, we husbands are leaders of our family, but our leadership is not absolute. There is someone above us, and that is Christ. Bilang ama, bilang lalaki ng isang tahanan, ako ang ulo ng asawa. Pero hindi po ako ang nag-iisang ulo. Sa ibabaw ko, nariyan si Kristo. Ang ulo naman ng babae ay ang kanyang asawang lalaki. Dapat tama ang ating relasyon sa Panginoon. Ang gulo-gulo ng aming pamilya, pastor. Mga anak namin hindi sumusunod sa amin. Well, the very first thing na ating i-secure is have a relationship, proper, right relationship with God. Number 2, parents are the first models of who God is. Alam niyo tayo mga magulang, tayo ang unang modelo na nakikita ng ating mga anak kung ano at sino ang Diyos. Kaya po sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 11:1, be followers of me, even as I also am of Christ. Sumunod kayo sa akin, kagaya din naman na ako'y sumusunod kay Kristo. So anong una? Anong una mga kasama?
Sumunod ang ating mga anak sa atin o tayong mga magulang sumunod muna kay Kristo? Una po yung pagsunod natin kay Kristo. Pag sumusunod tayo kay Kristo, then meron na tayong kredibilidad na sabihin natin sa ating mga anak, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa inyong ama't ina. Pangatlo, parents must discover what is God's plan for their child, not dictate what the life of their child will be. Ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang nagmamay-ari sa buhay ng ating anak. Ang tungkulin ng magulang, alamin natin ano ang kagustuhan ng Diyos para sa magiging buhay ng iyong anak. Hindi tayo, mga magulang, magsasabi, gusto ko anak, magdoktor ka. Bago mo sabihin yun, magtanong ka muna, Panginoon, gusto ko po sana ang aking anak magdoktor. Yan po ba ang inyong kalooban? Ang ating tungkulin, alamin natin, anong plano ng Diyos? At kung ano man ang plano ng Diyos, huwag mong hadlangan ang plano ng Panginoon. Kagaya po rito, yung kay Samson, klarong sinabi ng Panginoon kung ano si Samson. Basahin po natin in the book of Judges chapter 13. Judges chapter 13. Sabi rito, verse 5, For lo, thou shalt conceive and bear a son, and a razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb. Nakita ho ninyong sabi? Na ito daw po ang kanyang anak. Ito, may karapatan ng Diyos. Siya lang may karapatan. Walang gunting. Walang gunting ang dadaan sa kanyang ulo. Bakit? Sapagkat ang bata ay Nazarite. Handog sa Diyos. Mula sa sinapupunan. Dito po sa verse number 7, sa huling bahagi, For the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. Who declared that? God. So the work of every parent is to discover God's plan for his son and not to dictate what his life will become. Number 4, parents must seek the salvation of their children. Kung mayroon man po tayong gustong mangyari sa ating mga anak, ang unahin natin, hanapin natin ang ating mga anak ay maligtas. Alam niyo po, ang tatay ko po ay napaka-passionate niya na magturo sa amin ng salita ng Diyos nang maliliit pa kami. At isa po sa mga highlights ng kanyang pagtuturo, pag naaalala ko yung sinabi niya, isa sa pinakamalungkot na panahon sa buhay ko ay ito. Natapos na ang buhay dito sa lupa. Ang mga ligtas ay nasa langit na. At pagkatapos 8 kayong magkakapatid, nung binilang ko, hinahanap ko may kulang 1 o 2. At sa kadululuhan nalaman ko na hindi nakapasok sa langit. Yan ay pinakamalungkot na araw sa aking buhay. Sabi ng tatay ko, luluha ako. Pero mayroon pong pangako ang Diyos sa Biblia na doon po sa langit, kanyang papahiran ang mga luha ng mga Kristiyano. At naniniwala ako ang luhang yon ay sa dahilan na mayroong mahal sa buhay, na mayroon tayong anak na hindi nakapasok sa langit. Kaya ang dapat nating maging pakay, ang pangunahing pakay, maligtas ang ating mga anak. Alam nyo, pag naligtas ng ating mga anak, ang puso niyan, ang nanaisin mga banal na bagay. Naintindihan ba ninyo? Alam nyo, kayong mga anak, tandaan nyo ito, pag ikay ay Kristiyano, iba ang naisin ng iyong puso kaysa mga barkada ninyo na hindi Kristiyano. Kung hindi Kristiyano yon at ikaw nagsasabing Kristiyano,
parehas ang inyong damdamin, parehas ang inyong gusto, parehas ang mga nais ninyo sa inyong buhay, abay magtanong ka, Kristiyano ba ako? Hindi to Kristiyano, nagmumura tong kaklase ko, puro kalokohan ang pinagagawa nito, nagtuturo ng mga masasama sa akin. How can it be na parehas kami ng nais? And you should begin to ask yourself, am I a Christian? Huling panahon, ako'y nag-aral po ng abogasya. Hindi ko po ikinahiyan, ako'y pastor. Hindi ho ako nahiya. Kung wala lang pong sakit ang mami nila Ira noon, I could have finished my studies. Hindi ho ako nahiya. May kaklase akong doktor galing sa UST, may mga professors, pero hindi ho ako nahiya. Pero sila yung nagtataka. Meron nga akong kaklase. Kasi alam niyo po sa College of Law, puro recitation yan. At huwag kayong magkakamali na pwede ninyong utuin ang professor. Abogado yan. Ayaw niyang tumanggap ng opinyon. Meron ako mga klase nagtanong, Pastor, paano mo nakabisado? Paano mo nakabisado? Alam niyo kasi, bago ako pumasok, nanindigan ho ako. Hindi ako gagawing matalino ng eskwelahang ito. Ang gagawa sa akin na ako'y tatalino ay ang Diyos, para ang Diyos ang siyang maluwalhati. Hindi ko itinago na ako'y Kristiyano. Kaya nung minsan, inimbita kami sa isang hapunan, diyan sa may sukat Paranaque. Dahil yung isang kaklase namin ay naging top notcher sa isang board exam. Buong klase inimbita. Bawat table may Johnny Walker. Ang mga tumabi sa akin, mga Kristiyano, karamihan mga backslider. Mula ho doon sa aming table, lumaganap. Sa table namin, walang tumikim ng alak. Maniwala kayo, that night, walang uminom. Hindi hunyango ang Kristiyano. Magkaiba. Lahat sila nangongopya. May kaklase nga ako, tawag ko doon si Miriam Defensor Santiago, Ilongga, ang galing mag-English, ang bilis magsalita. Final exams namin eh. Inaabot sa akin yung kodigo, sabi sa akin, Pastor, ikaw naman. Palagay nyo tatanggapin ko yun? Magkaiba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Sa Kristiyano, pag alam natin, bawal sa Diyos. Ang sundin natin ang pagbabawal ng Diyos, hindi po iyon pinagkakait sa atin ng kalayaan. Alam nyo, ano ang iniingatan ng Diyos na huwag tayong maging alipin ng kasalanan. Kaya, pag nagkaanak ka, you should seek the salvation of your children. 2 Timothy chapter 1 verse 5, isang halimbawa, sabi ni Apostol Pablo kay Pastor Timothy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Pag aking naalala, ang dalisay na pananampalatayang nasa iyo. Paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Sabi dito, which dwelt first in thy grandmother Lois, na unang nanahan sa iyong lolang si Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also, unang nasave ang lolang si Lois, and
when she got saved, ang next na pakay niya, masave si Eunice. Hindi po ito anak ni Brother Jerry. Eunice ito na nanay ni Timothy. Na-save si Eunice. At sumunod, na-save si Timothy. Anong ginawa? Anong ginawa ng lola at nanay niya? Look at 2 Timothy 3:15. And that from my child, there was known the Holy Scriptures. Mula pa sa pagkabata, iyon ang nalaman ang mga banal na kasulatan. Ano ibig sabihin? Itinuro ng lola, itinuro ng nanay, kaya na-save si Timothy. And that from my child there was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ Jesus. Pag na-save na yan, number 5, parents must lead their children to what? To holiness and righteousness. Mga magulang, pangunahan natin ang ating mga anak sa kabanalan at katuwiran. Ephesians 6:1-3. So kung ang tungkulin ng mga magulang ay mamuno, ano ang tungkulin ng mga anak? Sumunod. Pero alam ninyo, malaking problema kung ang magulang hindi nangunguna sa kanyang pamilya. Huwag tayong maging pabaya. Leader tayo eh. Kaya sabi rito, sa verse 1, children, anong gagawin natin? Obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang tama. Ba't ko susundin ang aking mga kaibigan? Alam niyo kung minsan, kayong mga anak, kayong mga kabataan, nalalagay kayo sa napipressure kayo eh. Yung inyong mga magulang ba inyong susundin o yung mga barkada? Wala pa akong nakita. Children, obey your barkada in Satan. Sigurado yan eh. Tama, Jonalyn? Yung mga unsaved na kaibigan natin, they are in Satan. Unless they are Christians. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. How can you choose your friends over your parents? Nakikinig ba kayo? How can you break your mother's heart because you wanted to follow your friends? Walang contribution ng inyong mga barkada sa inyong buhay. Kung ikukumpara ninyo sa inyong mga magulang, tapos mas pahalagahan ninyo ang damdamin ng inyong mga barkada kaysa inyong magulang. Are you listening? Marapat ba yun? Mag-isip kayo. Pag kayo ay naging magulang na rin, kung anong inyong tinanim, yun inyong aanihin. Anong pakiramdam ninyo na kung inyong pinangungunahan ng inyong anak, tinuturuan ninyo ng matuwid, pero ang sinunod ng anak nyo ay ang kagustuhan ng barkada, nilabag ang kagustuhan ninyo bilang nanay at tatay, ano magiging pakiramdam nyo? Verse number 2, honor thy father and mother. Igalang ninyo. Not just obey. Mas malalim po yung igalang ninyo. Yung pahalagahan ninyo ang inyong magulang. Tatay ko to eh. Nanay ko to. Kaya nga, minsan sinasabi ko sa inyo, mga anak, pagmasdan ninyo ang tatay ninyo na umuwi ng mag-ahating gabi na,
at hindi na nakapag-toothbrush, nahiga na lang sa sofa, at ilang minuto naririnig nyo nang naghumihilik, nakabuka ang bibig sa sobrang pagod, titigan ninyo. Lahat ng paghihirap na ginagawa ng inyong mga magulang ay para sa inyo. How can you not honor your father and mother? Sabi ho rito sa verse number 2, which is the first commandment with promise. Ang unang utos na may pangako. Ano po ang pangako? Sa talatang 3, that it may be well with thee, upang maging maayos ka. Kanina, ito po, talagang pinaninindigan ko to bilang tatay, kahit nung maliit pa ang aking mga anak. Ang nais ko para sa aking mga anak, maayos na buhay at buhay na ligtas sa kasamaan. Hindi ko inuuna ang kanilang kaligayahan. Ang aking pakay, maayos ang buhay ng aking mga anak. Alam niyo paano magiging maayos kayo? Karoon kayo ng karunungan. Dapat masanay kayo na kayo'y makahatol, mabuti ito, masama, dito ako sa mabuti, iwasan ko yung masama. Tama ito mali, dito ako sa tama. Ang tatay ko po, nung kami mga maliliit pa, lagi niyang pinapaalala sa akin, Balong, piliin mo ang iyong kaibigan. Matuto kang humindi sa paanyaya ng iyong mga kaibigan. Kasi pag dumalaw ka sa kulungan at tanungin mo, bakit ka narito sa kulungan? Hindi nila sasabihin, dahil sa aking mga magulang, pinagbawalan ako. Hindi. Dahil sa aking mga kaibigan. Niyaya ako ng aking mga kaibigan. Sumama ako sa aking mga kaibigan. Huwag kayong magkakamali. Si Ruby nagtanong sa akin nung kami nasa Singapore. Sabi niya, Pastor, ang ganda-ganda ng Singapore, ang ayos-ayos ng Singapore. Pero bakit ayaw ng mga Singaporean ang kanilang bansa? Ilang beses na po akong nakarating ng Singapore. Pero hanggang sa huling dalaw ko, namamangha pa rin ako kung paano napaunlad ng una nilang Prime Minister si Lee Kuan Yew ang maliit na isla ng Singapore. Ang sabi ko, ang issue dyan, kalayaan. Ang gusto ng mga Singaporean, malaya sila. Na pwede nilang gawin lahat ng kanilang gustong gawin. Versus sa disiplina na ang bunga ay pag-unlad at kaayusan. Hindi lang naman sa Singapore yan eh. Kahit sa mga kabataan, kahit sa mga miyembro dito sa church. Meron hong mga tao, they don't like me kasi mahigpit daw ako. Well, una sa lahat, mga kasama, nagiging totoo lang ako bilang pastor sa salita ng Diyos. Pero hindi ho ako makitid ang utak. Malawak ang aking pag-iisip. At sa haba ng aking pag-aaral at karanasan sa buhay, maninindigan talaga ako. Kung anong mga paraan para maging maayos ang church at para umunlad
ang buhay ng mga miyembro. Merong aayaw. Alam nyo, yung iniisip kalayaan, ang ibig lamang po niyang sabihin ng kalayaan, na wag na silang pigilan na gawin ang lahat ng gusto nilang gawin, lahat ng kasiyahan na gusto nilang maranasan, yan ang tawag nila freedom. Alam nyo, yung freedom na inyong sinasabi, yan ay magdadala sa inyo sa pagiging alipin sa kasalanan. Subukan ninyo sa inyong bahay, walang disiplina, walang magiging kaayusan sa inyong bahay. Naalala ko, merong naging bisita, may tumira kina Pastor Rolly, na isang Pilipinong pastor. Napakahilig magluto. Nangingialam doon sa pantry. Na pagdating nila, nakaluto na. Ang hindi niya alam, yung may-ari ng bahay, yun hong mga dilata, yung supplies, naka-budget yun. Naka-schedule. Ipinangialaman. Ganun bang gusto natin? Sa bahay po, gusto ko sabay-sabay kumain. Because that's a time for fellowship. Doon ko na pagmamasdan ang aking mga anak. Doon ko na pagmamasdan ang relationship ng mga kasama ko sa bahay. Pag hindi nag-uusap, may problema yan. Doon ko na oobserbahan sila. Bukod doon, pag sabay-sabay kumain, matipid. Tama? Kung ang anak mo si Reden, si Shannon, sino pa ba rito? Ha? Di ba malakas kumain dito? Ito si Juan, ito si Luis. Si Earl, pag yung mga anak mo. Tapos ay pinauna mo si Reden, tsaka si Luis. Nahuli si Shannon, tsaka si Earl. Sigurado niyan. Dapat kasya kung sabay-sabay. Ubos ang kanin. Ubos ang ulam. Magluluto na naman. Pag sabay-sabay, pag naubos na, lahat na kakain na. Pero pag walang disiplina, ang nanay ko dati galit na galit sa akin. Galit sa amin. Kasi sasabihin ng nanay ko, para kang ahas, kung saan ka naghubad, doon mo lang iiwan ang iyong damit. Yun ba gusto ninyo sa bahay? Mamili kayo. Maayos na buhay o magulong buhay? Sinong may gusto ng maayos na buhay? Taas ang kamay. Sinong gusto ng magulong buhay? Sinong may gusto ritong maunlad ang buhay? Sino rin may gustong marilita ang buhay? Alam nyo ang pinagkaiba niyan? Ang malaking pinagkaiba niyan, may disiplina. Ang mga magulang ay nagpapasunod at ang mga anak ay sumusunod. Number 6, parents must not provoke their children to wrath. And ye fathers, provoke not your children to wrath. Huwag niyong gagalitan ng inyong mga anak. Ngayon, eto, ano ibig sabihin po nito? Nagalit ang anak mo kasi tinuturuan mo ng matuwid. Hindi yan ang tinutukoy. Yung hindi makatarungang patakaran. Yun ang nakagagalit. Pero, mga anak, pag nakita ninyo, yung patakaran ng inyong mga magulang ay naaayon sa Biblia. At yan din naman ang aking nais ituro sa mga magulang, ang salita ng Diyos ang maging patakaran natin sa ating bahay. Hindi ang sarili nating isip. Pag ang itinuturo ng mga magulang ay ang salita ng Diyos, wala pong panggagalit sa inyo. At uling bagay, parents must bring them into the discipline and instruction of the Lord. Dalhin natin ang ating mga anak sa disiplina at pagtuturo ng Panginoon. Yan pang ibig sabihin, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
At the end of the day, pag sa atin pong pamilya, there is conflict. Pambihira. There is conflict between the parents and the children. Dapat walang conflict kasi una, kayong mga anak, di naman kayo kapantay ng inyong mga magulang Tsaka alam ninyo, ang source ng authority ng inyong mga magulang, hindi dahil sila'y matanda sa inyo. Ang authority ng mga magulang ay galing sa Diyos. In case of conflicts, submit and obey your parents. Kami ba nag-away ng tatay ko? There was one instance. Usap kami sa telepono. Galit ang tatay ko sa akin. Nagpapaliwanag ako. But I did not break his heart. Malapit na po akong magalit. Pero sabi ko sa tatay ko, pa, meron pa akong appointment. Tuloy na lang natin to some other time. Nagpaalam ako sa aking ama. Hindi ako lumaban sa aking tatay. Alam ko naman ang tatay ko, reasonable Alam ko ang tatay ko marunong umunawa. Ang mga Kristiyanong magulang marunong umunawa yan. Pero tiyakin ninyo, maintindihan ninyo mga anak, huwag niyong asahan na yung tama na pinaninindigan ng inyong mga magulang ay isusuko ng inyong magulang para lang kayo maging masaya. Hindi po. Maganda ho yung manindigan ng inyong magulang. At paglipas ng panahon, sasabihin ninyo, salamat po. Salamat sa inyong leadership. Alam niyo, isa sa pinakamatamis na sinabi ni Den, minsan siya nagpatotoo. Kung ang daddy ko, hindi siya maayos na ama, napariwara ng buhay ko. Si Den, marami na siyang nangliligaw. Pero pinigilan ko siya. And I have a very simple requirement. Hindi ko siya sinabihan na humanap ka ng mayaman, ng matalino. Sabi ko sa kanya, humanap ka na kayang magbigay sa iyo ng spiritual leadership. Na kaya mong sundin dahil sa Panginoon. Humanap ka ng isang tao na nakakaalam ng salita ng Diyos at sinusunod ang salita ng Diyos. That's all I require from them. Alam niyo, may mga pastor lumalapit sa akin. Pastor, wag po kayong matitisod. Pwede hubang umakyat ng ligaw ang aking anak? Meron hong pastor nagpaalam sa akin. Interesado kayong malaman ang aking sagot? I answered him with silence. I did not answer a single word. Ngumiti ako. Pasahero kasi ako nagdadrive. I just drove.
Merong nag-text sa akin, Pastor, pwede po bang mangligaw sa inyong anak? Again, I answered with silence. I just waited for the right time. Mga anak, what you should expect from your parents ay kung ano ang gusto ng Diyos para sa inyong buhay. Bilang inyong pastor, I'm not pastoring you for myself. You know, ang aking reference sa aking pagpapastor sa inyo, kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto ko. Kung ano ang gusto ng Diyos. Okay, it's not about myself. It's all about God. Ganon din tayong mga magulang. Kung anong gusto ng Diyos, anong plano ng Diyos, iyon ang dapat mangyari sa ating mga anak. Let's all stand and we will pray. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita. Nawa kami ay maging conscious. How shall we order the life of our child? What shall we do with him? Nawa, we will rear up our children according to your plans and ways. In Jesus' name. Amen. Mawit po tayo. Let's sing, Be Strong in the Lord. Bukas po, gagamitin na po natin yung 4 na boxes. Okay? Tsatsaga lang po tayo. Yan ang pinakauna, tithes and offerings. Yung sumunod, mission offerings. Yan naman pong pangatlo, from the right, pag nakaharap po sa inyo, ito po yung sa ating future project, lot and building. And then, yung kahuli-hulihan, mga special offerings. Halimbawa, paki-identify po ninyo na maigi. Halimbawa po, kagaya yung mga commitment natin sa abogado. By the way, kailangan po natin ng 20,000. May hearing po tayo on the 18th. Excited po ako na pumunta ng Amerika. Kaso lang, on the very day na pupunta ako ng airport, I still have to appear in court. Kaya, it's a mixed feelings. I hope darating na ang 18. At the same time, I hate na dumating ang 18. So, napag-usapan po natin yung court appearance, yung appearance fee ng abogado, pagtutulong-tulungan po natin. Halimbawa, I have given more than what I had committed, pero dahil may